National security alarm was raised over radioactive material supposedly found in a Mindanao steel company. Mobile journalist Jazz Paredes is reporting live from Davao. Jazz, what's latest from your end? Yes, Diego, natuklasan nga ang isang pagawaan ng illegal at substandard na mga material sa isang steel plant sa Davao City. Kahapon lamang yan, Diego, no? At nagsagawa ng press conference ang National Bureau of Investigation with PAOK. Ngayong hapon lamang yan, Diego, at dito kanilang isinuwalat yung ilan sa mga detalye patungkol sa nasabing steel plant. Itong steel plant daw na ito, Diego, ay naglalaman ng mga radioactive materials na lubhang mapanganib para sa kalusugan nga ng tao at mula doon sa kanilang ikinasang operasyon ay may mga nasalbang Pilipino na nasa 174. Sa ngayon na posibleng nahaharap itong 174 na na-rescue na Filipinos sa posibleng panganib sa kanilang kalusugan nitong patuloy na exposure sa mga radioactive material at mga hazardous substances. Dulot nga nitong substandard materials na nasabat mula sa illegal steel plants sa Davao City. Bukod sa Diego, ilan na rin yung naaresto dahil nga dito at 9 dito ay Pinoy, 12 yung Chinese nationals at 7 yung nananatiling at large. Sa ngayon, Diego, hindi pa tukoy kung sino ba ang talagang nasa ulo o yung pinuno na nagpagawa o sino ba talaga yung pinaka-mastermind dito sa kanilang steel plant. Ngunit, Diego, sa binatawang mga salita ni NBI Director Melvin Matibag kanina, nakikita nila yung pattern at posibleng koneksyon ng mga steel plant na kanilang sinasagawang operasyon dahil sa mga so far, Diego, meron na daw silang 5 steel plant na nagmamanufacture ng substandard materials na natuklasan, and so far nakikita daw nila yung pattern at similarities pagdating doon sa radioactive materials, doon sa manner of how they're distributing and producing itong steel, yung quality ng steel. But sa ngayon, Diego, hindi pa nila ma-establish nga kung sino talaga at kung meron bang iisang dapat mapanagot dito sa mga steel plant na ito na kanilang patuloy na natutuklasan out of until today. Diego. Well, sinabi mo, Jazz, hindi pa nila sure kung sino talaga ang mga involved dito and how gano'ng kalaki itong scheme. Pero may idea na ba sila as to the personalities involved, at least man lang ang identity nila? No? Tsaka ano pang ibang business nila? I mean, may ibang criminal activities ba silang ginagawa? Diego, sa ngayon hindi pa sinuwalat sa atin yan. Nasa press conference kanina dahil kanilang explanation sa atin, ongoing pa yung investigation at dahil nga kahapon lamang yung operations ay hindi pa nila na-establish. Although hawak na daw nila, Diego, yung mga dokumento na kung saan kanila nga pinagkukumpara yung mga nasabat na materials and yung information mula doon sa mga past na steel plants na kanilang sinagawang operasyon, kagaya na lamang sa Pampanga at sa Misamis Oriental. Ngunit nga dahil nga hindi pa nila ma-establish yung connection, ay hindi pa rin daw sila makapagbigay ng impormasyon kung sino ba o meron ba tayong personality na tinitignan. Inalis din nila or hindi din nila kinumpirma kung meron bang politiko na posibleng nasa likod nito. Pero Diego, kanila na mga sinisiguro na oras daw lumabas yung final na investigation ay isisiwalat din nila ito sa publiko pagdating ng lalong madaling panahon. Ngunit Diego, gusto ko lamang ibigay din yung detalye kung paano o ano ba yung isa sa mga rason kung bakit kanilang pinasok o nagsagawa ng operasyon dito sa steel plant na ito. So kanina, Diego, kanilang sinabi na kung matatandaan natin, nagkaroon ng 7.8 magnitude na lindol dito sa Mindanao at kanilang tinignan yung materyales na ginamit doon sa mga establishments na bumagsak o yung hindi naging maganda yung lagay after nung lindol. At nadiskubre nila na 70% ng ginamit doon sa materyales dito sa mga establishmentong ito ay mula dito sa steel plant na ito na kanilang pinasok. At doon na nga, tuloy-tuloy na yung kanilang surveillance, kaya naman nadiskubre nila na itong steel plant na ito ay nag-ooperate nang hindi nag-comply din doon sa EEC, ng DNR, wala itong kaukulang permit. At ito nga, meron silang radioactive materials na lumalabag sa batas. Kung di tayo nagkakamali, Diego, labag ito sa RA 12013 at maharap din dito yung mga involved na yung kanilang paglabag doon sa anti-radioactive materials ng the Philippines. Hindi lang natin sure kung ano yung eksaktong clause ng batas, pero within the lines of that, yung posibleng ang malabag ng mga matutuklasan na nasa likod nga nitong steel plant na ito, Diego. Alright, thank you for that report, mobile journalist Jazz Paredes.